Say mabuhay! Rocking that leather jacket. Mabuhay! Rocking that leather jacket. Mabuhay Sash Factor, please. Ang ganda-ganda ni Chelsea. Turn around po. Dito po kayo. Pwede ikot. Chelsea, Philippe, mabuhay! Chelsea, please say hello. Please say hello. How are you? Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is atin pa rin pong pag-uusapan ang mga samot-saring issue at mga sariwang update dito sa ating kandidata na si Miss Chelsea Manalo sa Miss Universe 2024 sa Mexico. Ating pag-uusapan kasi meron tayong nasagap na impormasyon at mga balita online mga kapolitika na si Chelsea Manalo daw ang hinirang na Continental Queen dito sa Asia. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So pag-uusapan pa rin po natin ang mga sariwang kaganapan at mga latest updates sa ating kandidata sa Miss Universe 2024 na si Chelsea. Kasi meron tayong mga nakitang mga post online mga kapolitika dito sa social media and nakita natin na si Chelsea Manalo di umano ang Continental Queen dito sa Asia. Kasi di ba parang ginaya nila itong Miss Grand International na kung saan marami ang ibinigay na award dito sa kailang mga kandidata. Kasi parang meron tayong nabasa na demand ng mga netizen dati mga kapolitika na kung saan is dapat daw gayahin ng Miss Universe itong Miss Grand, which is marami silang ibinigay na mga award dito sa kailang mga kandidata. So ito rin yung pakulo ngayon ng Miss Universe na kung saan meron silang mga Continental Queen daw. And dito sa Asia is si Philippines daw base dito sa post, base daw sa kanyang reliable source na insider dito sa Miss Universe organization. So si Chelsea Manalo daw ang Continental Queen, but it doesn't mean mga kapolitika na sila na yung panalo. Of course, magdidepende pa rin yan sa pagkilati sa kailan ng mga judges at the same time yung kailang performance doon sa prelim at the same time sa finals. So si Chelsea Manalo daw, ang Philippines daw ang Continental Queen dito sa Asia. And then sa Americas naman mga kapolitika is si Mexico. Sa Europe is si Denmark, and then sa Africa is itong si Zimbabwe. So ito yung update ngayon na kung saan is pasok daw sa banga itong si Chelsea Manalo bilang Continental Queen dito sa Asia. So ito yung mga pa-award nila dito sa kanilang beauty contest. Now on the other hand naman, habang papalapit ngayon nga itong Miss Universe preliminary, kasi sa 14 na nga po yan. At ako personally mga kapolitika ay kinakabahan, but may tiwala tayo at malakas ang ating kutob na ilalabas, ibubuga ni Chelsea Manalo ang kanyang the best performance dito sa preliminary round. And meron po pala tayo kasi na-update natin doon sa ating previous video na kung saan is nasa pang 14 itong Voice for a Change nila na pakulo rin dito sa kailang mga botohan, at pang 14 na itong si Chelsea Manalo. So sa tingin ko mga kapolitika is parang effective itong ginagawa ng mga Pinoy na kung saan is hindi na masyadong bumoboto, kasi nga ngayon ang nabalita nga natin doon na na-extend itong botohan kasi nga siguro is medyo mahina ang pasok ng kita dito sa mga pabotohan nila. So in-extend nila itong Voice for a Change nila. And in fact, nakita nga rin natin doon na kung saan dito sa social media is si Michelle Marquez di mga kapolitika is sinasama pa rin nila sa kailang mga promotion. Okay, kasi nga yung malakas nga yung hatak ni Michelle Marquez di last year. So ngayon ay hindi masyadong kumikita itong botohan. Sinasama nila dito sa kanilang mga sa kanilang promotion si Michelle Marquez dito sa kailang mga patarpulin. So masasabi natin na effective itong ginagawa ng mga Pinoy at apektado na rin sila. And I believe mga kapolitika, ito yung tamang gawin ng mga Pilipino para mabigyan ng hustisya si Michelle Marquez at yung kanyang pagkalaglag doon sa Miss Universe 2023. Okay? So again, pasok po ang ating kandidata na si Michelle Marquez di umano base dito sa reliable source ng netizen online. Ano ang inyong masasabi? Deserve ba ni Chelsea Manalo na hirangan bilang Continental Queen? And of course, sana mga kapolitika is makapasok siya sa top 30, top 12 at then top 5. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.